Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito ay kung saan ay isa na naman pong pahayag. Ayan, inilabas na pahayag ni Ginoong Peter Schiff. Sa mga hindi po nakakakilala kay Ginoong Peter Schiff ay isa po siyang matagal ng kilalang critic kay Bitcoin. At meron po siyang inilabas na sabi dito ay crucial na pahayag tungkol dito kay Bitcoin, kung saan ay isa pong babala na parang may point naman daw po siya. Yan, sa lahat po ng kanyang mga inilalabas na mga statement tungkol kay Bitcoin ay mukhang yung kanyang warning na ito ang siyang may sense. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan po siya, si Ginoong Peter Schiff, ang kilalang isa po siya sa mga kilalang kritiko ng Bitcoin. At ayan, ang sabi po rito ay Peter Schiff might be right about Bitcoin this time. Ayan, mukhang tama raw ngayon yung inilabas na pahayag ni Ginoong Peter Schiff sa ngayon. Ayan po siya. Sudden spike in Bitcoin's price to near $48,000 was abruptly followed by a plunge to around $45,000 after a post by a hacked SEC Twitter account falsely announced the approval of Bitcoin ETF. Kaya yan na naman po yung hacking na naganap po sa X account ng US SEC. Yung X account ay ito po yung dating X, yung dating Twitter. Yan, ito po yung dating Twitter, pinalatan po ni Ginoong Elon Musk yung kanyang pangalan na Twitter at ginawa po niyang X. Kaya yan ay nung nahack daw po yung account ng US SEC. Yan, yung kanilang X account ay yung hacker po ay nag-post ng isang peke na announcement na na-approve na daw lahat ng mga Bitcoin ETF. Kaya ang nangyari po ay umangat po yung market price ni Bitcoin patungo sa presyong $48,000. Ayan. Ngunit, bumagsak din po ito nung naglabas ng pahayag ang chairman ng US SEC na si Gary Gensler na nahack yung kanilang kanya pong kinumpirma na nahack yung kanilang X account. At yung nag-post po sa announcement ay isang yung may kagagawan po sa hacking incident na ito ay ayan, agad pong bumagsak ang market price ni Bitcoin pabalik sa presyong $45,000. Ayan, renowned Bitcoin and crypto skeptic Peter Schiff has chimed in with a cautionary warning on the situation. Schiff suggests that with the market's anticipation of an actual Bitcoin ETF approval looming, the recent volatility might be a precursor to a more substantial market disappointment. Kaya yan po, lumabas itong si hindi maiwasan ni Ginoong Peter Schiff na maglabas ng kanyang statement. Yan yung kanyang kritiko na statement tungkol kay Bitcoin dahil sa naganap na pangyayaring ito. Kaya sinabi niya ay magiging impact nito sa yung insidente na ito ay ang magiging impact nito kay Bitcoin ay magkakaroon daw ng malaking disappointment. At mukhang yan na nga. Mukhang ito nga yung point dito na parang may sense. Yan, itong si Peter Schiff na madi-disappoint kasi yan nga, inaasahan nga ng buong crypto market yung approval na magaganap ng spot Bitcoin ETF. Yan, tapos ganyan yung mangyayari. Biglang mahahack yung X account ng US SEC tapos nagbigay sila ng fake news. Kaya marami po talagang nagagalit na dapat magbigay ng paliwanag ang SEC. Kaya dahil daw po dyan ay ayan, delayed na ang approval ng spot Bitcoin ETF dahil sa pangyayaring yan. Kaya ayan, mukhang ang galing talaga ng US SEC. Kaya marami pong hindi naniniwala na
na parang hindi yata hacking ito, parang pasadya na ginawa talaga ng US SEC ito, or intentional. Kaya para lamang ma-delay yung kanilang pag-a-approve sa mga spot Bitcoin ETF. Kasi mismong ang X platform ay nagsabi na hindi po isang security breach yung hacking sa account ng US SEC. Yan, na-compromise lamang po ito. Ayon po sa X platform ay ginamit daw po ng hacker yung nakaregister na phone. Ayan. Diyan po dumaan, diyan po nanggaling yung exploit. Yan, pero marami pa ring nagdududa na parang napaka-imposible. Kaya ito po yung actual na tweet ni Ginoong Peter Schiff. Sabi niya rito ay Bitcoin spiked near $48,000 then dump near $45,000 following a hack Gary Gensler post announcing the approval of Bitcoin ETF. An actual approval is expected tomorrow with so many speculators expecting a rally. It's hard to believe the market will deliver better to sell today. Kaya ayan po yung sinabi niya rito. Parang mahirap daw asahan na i-approve ng US SEC ang mga spot Bitcoin ETF. Kaya mas makakabuti raw na magbenta na lamang daw po tayo ngayon. Kaya yan po ay ayon kay Ginoong Peter Schiff. He posits that the hack-induced spike and subsequent correction may not be an isolated incident, and that the market's tendency to defy speculative expectations could mean that the actual approval, if it happens, will not necessarily translate into the bullish run investors are hoping for. Kaya ayon po kay Ginoong Peter Schiff ay kung pag nagkaroon daw po ng actual approval ay mukhang hindi raw magaganap yung inaasahan ng mga investors na sasabog or magkakaroon ng bullish run ang buong crypto markets. Kaya yan yung kanyang pananaw kasi syempre isa siyang critic. Schiff advised to investors to consider selling today rather than waiting for the market to potentially disappoint upon the real news. This stance, while typically bearish, in line with Schiff overall sentiment toward Bitcoin, may resonate with traders who try to avoid unnecessary risk. Yan, hinihikayat po niya na ang mga investors ay i-consider na lamang po nila na magbenta na raw sila ngayon. Ayan, para maiwasan daw ang pagkakadismaya. Yan po yung kanyang advice, lalong-lalo na sa mga traders na ayaw or yung gusto nilang maiwasan yung mga risk. Schiff warning points to the possibility of an overbought scenario where the hype leading up to the approval has already been priced in and the actual event could trigger profit taking rather than further buying. Kaya yan po yung warning dito or babala ni Peter Schiff, kung saan ay sinabi po niya na ang crypto markets ay nasa overbought na. Yan, overbought. Ibig pong sabihin ay marami na raw nakabili. Kapag sinabi nating overbought ay marami nang nakabili. At ang yung mga nakabili rito ay ang inaabangan nila ay yung presyo kung saan po sila ay magbebenta or magti-take profit. Kaya yan po yung parang inaabangan ng karamihan. At yan ang mangyayari. Kaya kung pag nagkaroon daw ng ng approval, at umangat ang market price ni Bitcoin, ay marami pong magpa-profit taking daw dyan. Kaya the underlying message and Schiff warning is one of caution. Traders and investors might do well to consider the pre-existing market dynamic and the fact that the crypto market has often moved counter to the majority's expectations, especially in the context of high-stakes regulatory developments. The next few days could prove to be a critical test of whether Bitcoin can sustain its rally after the approval of the long-awaited product, or Schiff suggests that the market is setting up for a letdown. Kaya yan po yung dalawang posibleng mangyari rito. Kapag nagkakaroon po ng approval ng spot Bitcoin ETF, ay
nagaya po ng inaasahan ng karamihan ay sasabog po ito at magkakaroon ng bull run at aakyat po ng napakataas na presyo. At ayan nga, meron pa tayong mga kinontent kanina na dalawang mga kilalang market analyst na nagbigay po ng kanilang mga price projection na magagawa raw pong akyatin ni Bitcoin ang presyong $150,000. Yan, at ang dulot po kasi niyan ay ang isa sa mga major na reason or dahilan na magdudulot sa pag-angat ni Bitcoin sa ganyang kataas na presyo ay yung itong spot Bitcoin ETF na ito. Ayan, or baka tama yung prediction dito ni Ginoong Peter Schiff na baka ito na yung point na kapag nagkaroon ng approval ay pwedeng bumagsak na ang market price ni Bitcoin. Kasi ayon po kay Peter Schiff ay hype lamang daw po yung approval ng Bitcoin spot ETF na ito. Kaya kung pag na-approve na ay tapos na yung hype, ay babagsak na raw ito. Kaya yan po yung kanyang pananaw naman dito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.